Good day uli guys. So ngayon may gagawin na naman tayo. Bali mag-suspension lift tayo. Ang height niya ngayon is nasa 34 inches. Magdadagdag tayo ng mga 2 inch. So ito muna tatanggalin natin guys. Okay. So next is yung dalawang shock absorber. Ayan na guys, tanggal na. Pati yung dalawang shock absorber niya tanggal na rin. So pwede na natin siyang iangat. Jajaka natin siya. Tapos lalagyan natin ng jack stand. So yan na guys, natanggal na natin ano. Yung gulong natanggal na. Pareho. Ngayon, ibababa na lang natin itong jack na nakasupport sa differential para bumaba yung differential natin. So, ayan na. Nandaan siya bumaba. So, okay. So ito ngayon guys, no? Susubukan ko muna siyang gamitan ng spring compressor kasi hindi ko na maibaba masyado dahil dito sa handbrake cable. Pwede pa namang kalasin yung sa taas yung pinaka bracket niya, pero subukan ko muna hindi. Gamitan ko muna ng spring compressor kung matatanggal ko siya. Okay, saglit muna guys. So ito na siya guys, tatanggalan natin yung isa. Mag 2 inch lift tayo, suspension lift. Bali gagawa ko dito na ganyan na nakapatong itong spring dito. Pero itong nabili natin medyo malaki pa siya. So babawasan ko to. And talagyan natin ng stopper dito. Para yun ang kakapit dito sa lip ng spring. Okay. Bali, ang kailangan nating diameter is 10.2 lang. So, ito sobra. So, babawasan natin. So, namarkahan ko na to. Calculate nyo lang yung kailangan nyo na circumference. Tapos, yun na. Bawas nyo lang sa circumference nito. So, ang kailangan natin is 10.2. So, puputulin ko to. And then, i-weld ko. So, ito na siya guys, no? Nabawasan na natin. At nakuha na natin yung tamang sukat. Ayan. So, i-weld na lang natin to. So, ito na siya guys. Na-welding na natin. Next is yung stopper natin. Tsaka yung pinaka-base na dito. Magawin na natin. Okay? So, ito na guys, yung pinaka-stopper natin. I-welding natin yan. Para talagang fit yan sa korte ng spring. So, mas maganda ang ano niya. Okay. Next is yung pinakalabi niya dito. Bali, ganyan magiging forma niyan. Bali siya yung pinaka-base doon sa taas ng kabitan natin. Yan. Tapos i-adjust na lang natin to kung ilang inches ang tataas natin. Yan. Sukatin natin. Saka natin i-weld. So okay guys, i-weld ko muna lahat. So ito na siya guys, natapos na natin. Yan, kunting linis na lang. Tapos pintura na. So magiging ganito ang forma niya. Nakafit talaga sa korte ng spring. Tapos mahigit na pala to guys. Mahigit 2 inch. Ginawa ko siyang 5.5 cm. So ito na siya guys. Tapos na. Pwede na natin ikabit. Okay. So ito na siya guys, no? Nailagay na natin. Ready na rin ito. Pinturahan na natin yan. Pati sa taas.
Yan pala guys, ilagyan natin ng rubber padding yung pinagkakabitan niya. Yan, kita niyan. Para at least hindi metal to metal. Okay, kakabitan natin. Okay, so, yeah. So yan, lalahin lang natin. So yan na siya guys. Lulabagada lang natin yung spring compressor. Yan guys, one down. So as you can see, naka properly seated yan. Ayan. Okay, yung kabila naman. So okay na guys, nakabit na rin yung kabila. Ayun. Yep. So, ayan siya. So, okay na guys. Kabit na yung dalawa. So, ang next natin gagawin guys, no? So, itong stabilizer link natin. So, umangat tayo kaya tumaas siya. So, kung susundin pa rin natin yung lumang size nito, magiging ganyan siya sa taas. So, dapat at this level siya. Ganyan. So, ang gagawin ko dito is dudugtungan ko na lang ito. Ayan, para mag-level yung stabilizer natin. Ito, titignan ko kung ano dito, kung pwede pa ba siyang ganyan o kailangan natin maximum level din ito. So, gagawa ko dito ng extension. So guys, yung stabilizer link pala natin, wala na. So, hindi ko pa mahintay yung sa online. So, gagawin ko na lang is papalitan ko yung ulo nito. Ayan. Experiment lang kung hanggang saan siya, hanggang kailan ang tatagal niya. Kasi usually ito, ilang palit na to, pero ganun pa rin. Nag-iingay lang. Kaya subukan natin to. Okay guys, saglit lang. So, ito na siya guys, yung lumang sway bar natin, sway bar link, pinutol ko na yan dahil ito nga wala na, sirang-sira na, maingay. So may nabili ako sa online na ganito. Ito siya, yan. Tapos ito galing din sa lumang sway bar link. So puro to pang sway bar link talaga. So yun ang gagawin ko. So i-weld natin dito para mag-extend din siya ng around 2 inches. So experiment lang ito guys kung tatagal siya. Dahil kung tumagal ito, so dito na lang ako magpapalit lagi, hindi na yung buo. Okay, ang concern ko lang is this one, baka maputol to. This one puro to high tensile bolts, pati gagamitin ko dito high tensile bolts din. Ito hindi ako sigurado, so sige lang, malalaman natin. Pero kung mag okay siya, maganda, dahil ito na lang lagi ang papalitan ko. Mura lang naman ito. Okay, so ito na siya guys, yung bago nating stabilizer link sa likod. So adjustable din siya rito. Okay, subukan natin to. So ito na guys, mukhang okay naman. Ayan, sana tumagal to.
Ayan, medyo naka-flex ng kaunti ito. Ayos naman. Ayan. Medyo naka-flex siya. Natin sa kabila. Ayan. So, okay naman. Okay. Pero kailangan lang nito medyo i-maintain ng langis kasi wala siyang boot. Diba ito yung tatagal. Obserbahan na lang natin guys. Okay. So ito na yung ano natin. Ayan. So satisfied naman ako guys sa gawa natin. Ayan. More than 2-inch leaf. Mga 2.2 inch leaf. Ayan. Guys. Maluwag na sumuot dito sa ilalim. Maluwag nang magtrabaho dito. Okay. So ito na guys, yung after. Bali 34 inches siya dati. Ngayon mahigit siya 36. So ayan na siya guys.